Alright mga karibyo natin, welcome back dito po sa ating munting channel. At eto nga mga karibyo, Ka-Eric may mabigat na mensahe kay Mr. Barsaga. Yan ayan po ang ating alamin mula po rito kay Teroy TV26. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe nyo na po. Yan, at kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa nating reaction video. At ito na nga, sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan itong mensahe ni Ka-Eric dito kay Mr. Nino Barsaga. Ito na po. In fairness to Mr. Barsaga, nakilala ko rin siya nung panahon ni Pangulong Duterte. Siguro kabuhayan niya talaga itong style na to. Pero when you are lying, kapag nagsisinungaling ka, there will always be a method or way to uncover the truth. Kaya itong nangyari, yung kanilang pagtatagdi-tagdi ng kasinungalingan hindi tumugma. Kaya nakita natin na talagang binayaran sila para siraan ang demokratiko at makatarungang pagkilos ng mamamayan. Yan ang dapat i-recognize ni Mr. Barsaga kung siya man ang ito. Sapagkat hindi forever kaya mong lukuhin ang mamamayan. Totohanan, sino ang magsasakripisyo ng ganito? 3 araw na, nagpupuyat at halos pati kami wala ng boses. Kung binayaran kaming lahat dito, di taob na ang nagbayad sa amin. Siguro may 100 million lang may ginastos dito. Maniniwala ba tayo doon? Yun ay mga basic human experience na para sabihin natin na hindi sila nagsasabi ng totoo para manatili ang kanilang marumi na laro sa politika. So para lumalabas pala dito mga karibyo natin, inaakusahan ni Mr. Nino Barsaga na mga binayaran itong mga taong umattend dito sa rally, maging yung mga speaker or guest speaker dito sa rally ito, no, ay sinasabi niyang bayaran. So gaano po ba katotoo ito, at kung sana mayroon siyang ebidensya bago po siya diba, bago po siya nagsalita, dapat may ebidensya po siya para at least, di ba? Alam po ng taong bayan kung ano yung kung saan po siya humuhugot, di ba? At sirain ang mga totoong kalyadong tumulong sa kanila na maupo sa kapangyarihan. Last na lang kay Eric, aabot pa kaya tayo ito sa papuntang Malacanang? May possibility yan kapag hiningi ng taong bayan na sila po ay dumagsa sa lansangan, and when the people go out in the street to exercise their direct sovereign will, yung direktang kapangyarihan ng mamamayan, yan po ay dapat kinikilala ng ating pamahalaan. Hindi po yan pagre-rebelde. Ang tawag dyan ay direct action of sovereign will of the people. People power ba yan? Hindi natin yan pwedeng itakda na mangyayari o hindi mangyayari. Pero those are indicators of possibility na doon papunta yun. Kapag manatili ang elitista and sensitive at walang pakialam sa damdamin ng ordinaryong mamamayan na uri ng pamamahala na nararamdaman natin, at pinutol niya ang cycle of continuity ng good governance at nawawala yung decisive leadership at hindi nararamdaman yung gobyerno bilang sandigan ng mamamayan, yun ang pwedeng mag-trigger. Yan mga karibyo natin, narinig po natin si Ka-Eric, no, yung walang pake di umano sa will ng taong bayan. So kayo po ba mga karibyo natin, naniniwala po ba kayo na ang administrasyong ito ay walang pakialam sa taong bayan? Nagtatanong lang po. Kasi lahat naman tayo siguro nakaka-experience mga karibyo natin, hindi lang dito sa amin, maging sa inyo din po ay mahal po ang mga bilihin, no? At yung sinasabi nilang 20 pesos na kilo ng bigas, eto naman po tayo, hindi po natin ini-insist na gawin po nila yan, pero at least, di ba, pababain po nila yung presyo ng bigas. Kasi, sinabi naman, hindi daw pangako, pero pangarap. So, parang ganun na rin yun Mas malawak pa dito lang naman. Ano po ang ating panawagan sa sambayan ng Pilipino tungkol po sa ipinaglalaban po natin yan? Magmatyag, maging mulat, maging bukas, at maniwala tayo na ang ginagawa nating pagmumulat na ito at pagkakaisang tinig at paninindigan
ay ang layunin nito para maging matatag ang ating pamahalaan, umayos ang namumuno nito, maitigil ang mga abuso sa poder at kapangyarihan, at maging maunlad at mapayapa ang Republika ng Pilipinas para mawala yung mga bulok at ganit na politikong gumagamit ng kapangyarihan para abusuhin ito sa kanilang personal na kapakinabangan. The people must intervene. Ayan, maraming salamat po kay Then mga karabyo natin, base po dito sa mga sinasabi ni Ka Eric, mga karabyo, kayo po ba, ano po ba ang masasabi ninyo? Kasi Ka Eric po ba ay para sa bayan or para sa iilang politiko lang din? No, kasi dito mga karabyo natin, makikita po natin na hindi po mga politiko yung kanyang mga kasama. No? Taong bayan po ang kasama ni Ka Eric. Kasi kung pamumulitika po ito, mga karabyo natin, malamang dumagsa po riyan ang mga bigating politiko. Di ba? Pero dito makikita po natin na taong bayan po yung kasama ni Ka Eric, no? Mga simpleng mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po kay Eric. Sir, ano pong masasabi niyo sa mga, iba meron po kasi na interview na isang vlogger na pangarsaga doon na meron daw mga binayaran mga dumalo sa prayer rally, pero na-interview po sila ng SMNI at sinasabi nila na inutusan lang daw sila at binigyan sila ng 100 piso. Ano pong comment niyo, sir? Correct yun. In fairness to Mr. Barsaga, nakilala ko rin siya nung panahon ni Pangulong Duterte. Siguro kabuhayan niya talaga itong style na to. Pero when you are lying, kapag nagsisinungaling ka, there will always be a method or way to uncover the truth. Kaya itong nangyari, yung kanilang pagtatagdi-tagdi ng kasinungalingan, hindi tumugma. Kaya nakita natin na talagang binayaran sila para siraan ang demokratiko at makatarungang pagkilos ng mamamayan. Yan ang dapat i-recognize ni Mr. Barsaga kung siya manangin. Sapagkat hindi forever kaya mong lukuhin ang mamamayan. Ang taong bayan ay may pamamaraan upang malaman ang katotohanan, at kapag sila ay ibinenta mo sa kasinungalingan, ikaw ay hatulan ng mamamayan. Sir, ano masasabi niyo po sa mga naniwala doon at sa mga vlogger na nakisakay doon sa issue na yun? Alam naman natin ang interes nila, hindi yung kapakanan ng mamamayan. Pero nakita Eto lang mga karbo natin ang nakakatawa dyan di ba? Alam naman po natin kung, well anyway, political vlogger naman talaga si Mr. Nino Barsaga, no? Nung nag-start pa lang po tayo mag-vlog, napapanood din po natin yan. Pero ano tayo dyan ako mismo personally nag-unsubscribe mga karbo natin kasi yung lately yung mga ginagawa niyang vlogs ay hindi na po di ba? Yung mga something na may something na talaga. So, doon pa lang mga karbi natin, parang makikita mo yung credibility ng isang tao, di ba? Kasi siguro kung marami lang connection si Mr. Nino Barsaga, no? But yun yung sinasabi ko mga karbi natin parang credible pa po ba si Mr. Nino Barsaga na paniwalaan ng taong bayan? Di ba? Yun lang po yung ko. Tanong lang po yan mga karabyo natin. natin na ang katotohanan, sino ang magsasakripisyo ng ganito? 3 araw na, nagpupuyat, at halos pati kami wala ng boses. Kung binayaran kaming lahat dito, di taob na ang nagbayad sa amin. Siguro may 100 million lang may ginastos dito. Maniniwala pa tayo doon? Yun ay mga basic human experience na para sabihin natin na hindi sila nagsasabi ng totoo pagkos kwentong kutsero ang ginagamit nila. Thank you so much po, Ka Eric. Na magkaagaw ng atensyon para mabulabog po tayo mga kapatid, hindi po natin yan kasama. Kahit naka-uniforme pa, kahit pa magsabi. So mga karabyo natin, ano po ang inyong masasabi doon sa mga binitawang salita ni Ka Eric patungkol kay Mr. Barsaga, no? Inaakusan pala silang mga bayaran di umano di ba? Itong mga taong ito, bayaran daw. Ayon kay Mr. Nino Barsaga. Sana bago po siya nagsabing bayaran, di ba? Sana may ebidensya po siyang inaabutan po ito ng 1,000 piso, no? Kahit piso lang, di ba? At least may inabot. Kaso wala po silang nailabas ano sa palagay niyo mga karibin natin, dapat po bang paniwalaan si Mr. Barsaga sa kanyang mga akusasyon patungkol po sa naging rallying ito?
na marami daw ang binayaran ayon sa kanya. Yan na mga ka-review natin, ano man po ang inyong reaksyon, i-comment lang po sa baba para atisalan po ng ating mga kababayan ang inyong pong nararamdaman patungkol po sa naging balita ito. Right? Kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At huwag din pong kalimutang mag-subscribe kay Teroy TV 26. Yan, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. Maraming